Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon ay dadako tayo sa pagtalakay kaugnay sa kung paano nga ba ang tamang pamamaraan sa pagbalot ng patay sa Islam. Paano nga ba babalutin ang mga yumao o namatay mula sa mga kapatid natin sa Islam? Ang hatol sa pagbalot sa ating kapatid na Muslim na namatay ay fardu kifaya. Ang ibig sabihin ng fardu kifaya ay sapat na po na may makagawa sa pagbalot sa kanya ng ilan sa atin at maliligtas na po tayo mula sa kasalanan. Pero kung hindi natin siya babalutin, hahayaan natin siya na hindi siya nakabalot, magkakasala tayo lahat. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ang kulay ng damit na ibabalot natin sa namatay na kapatid nating Muslim? Ang kulay po na gagamitin natin, at ito po ang pinakamainam, which is ito po yung sunnah, at napagkasunduan po ito ng mga ulama, ng ating mga scholar, at nabanggit ito ni Imam An-Nawawi rahimahullah na dapat ay kulay puti ang gagamitin natin. Hanggat maaari puti po. Kung wala pong kulay puti, ang mga ibang kulay lang po mayroon, so wala pong problema. Pero ang pinakamainam po ay kulay puti. Dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, "Ilbasu min thiyabikumul bayad, fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, isuot ninyo sa inyong mga kasuotan ng kulay puti. Dahil ito ang pinakamainam mula sa inyong mga kasuotan ng kulay puti. At ito rin na kulay ang ibalot ninyo sa mga yumao o namatay mula sa inyo. Ngayon mga kapatid, pagkatapos paliguan nung namatay, susunod na dito ang pagbalot sa kanya bago siya dalhin sa kanyang huling hantungan. So, ang gagawin muna natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay kapag ang namatay ay lalaki, so ang sunnah, ang pinakamainam po ay 3 tela na mas mahaba doon sa namatay. Depende po ito sa haba o tangkad nung namatay. At dapat po ang bibilihin po natin ay hindi po yung napakamahal. Yan lang po ang babaunin ng tao. Yan lang po sa kayamanan niya. Ang madadala niya ay kung ano lang po yung ibabalot na lang po sa kanya. Subhanallah. Wala tayong dadalhin sa ating kamatayan maliban sa ibabalot na lang po sa ating pagkamatay. 3 piraso po ng telang mahaba ang ibabalot po sa namatay na lalaki. At pwedeng 3 o 5 o 7 piraso po ang itatali po sa kanyang balot o sa kanyang sa ibabalot po sa kanya. Pwedeng 3, pwedeng 5, pwedeng 7 po. Depende po sa laki nung namatay. Sa babae naman po ay 5 po ang ibabalot sa kanya. So 2 na mahabang tela na ibabalot sa kanya, mahabang tela. Isang damit. So, guguntingin yung damit na yan. Pangalawa, ay pang-apat ay isang izar, yung sa ibaba niya na isusuot niya mula dito sa dibdib niya, pababa, parang blanket na hanggang sa ibaba ng kanyang tuhod. At pang-5 ay ang kanyang khimar, yung pong itatakip sa kanyang ulo o parang tinatawag din na hijab. So, 5 po. Bakit mas marami ang sa babae? Kasi ang babae mas kailangan na matakpan ang kanilang aura. So, sa pagbalot po sa namatay, pagsusumikapan po natin na hindi po makita ang kanyang aura o mga bagay na hindi natin pwedeng makita sa kanyang katawan mula sa kanyang tuhod hanggang sa kanyang pusod. So, bago isasagawa ang pagbalot sa kanya, ay lalagyan muna natin ng pabango. Lalagyan muna natin ng pabango ang pambalot sa kanya. Yan po ang sunnah. Lalagyan natin ng kahit anumang pabango na mayroon tayo. Pagkatapos, ay lalagyan din natin ng pabango yung kanyang ginagamit sa pagsusudyod. Yung kanyang noo, mapababae man o lalaki, ay gagawin natin to.
So ang magbabalot sa lalaki ay lalaki din, ang babalot sa babae ay babae din, maliban sa mag-asawa, pwede vice versa po sa kanila. Pero sa lalaki, kung maliban sa mag-asawa, ay lalaki din po, babae ay babae din po dapat. So lalagyan natin ng pabango ang kanyang noo, din ang kanyang ilong, ang dulo ng kanyang mga daliri, ang kanyang dalawang tuhod, at ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa. Yan po ang sunnah na lalagyan natin ng pabango, at saka lalagyan din ng pabango ang kanyang pambalot po sa kanya. So, panoorin natin ang video na to kung paano babalutin ang lalaki. So, narito pang video sa tamang paraan po sa pagbalot ng lalaki. Ito po. Pagkatapos may sagawa sa kanya ang pagligo, ay ihahanda na ang tela na ibabalot sa kanya upang mailagay na siya doon. At huwag ninyong kalimutan na sunnah po na lagyan muna ng pabango ang ibabalot sa kanya bago siya mailagay dito. At iwasan pa rin na makita ang kanyang aura o bagay o parte ng katawan niya na hindi pwede makita mula sa kanyang tuhod hanggang sa kanyang pusod. So, pakitunguhan pa rin siya ng kagaya po ng buhay pa rin. Kaya dahan-dahan na ilagay siya sa lagayan niya o doon sa ibabalot sa kanya. Pagkatapos ay 3 tela ang ibabalot sa kanya. So nakadepende po yan sa haba ng tao. 3 tela na mas mahaba sa kanya ang ibabalot sa kanya. So yan lang po talaga ang babaulin niya sa kanyang libingan. Pagkatapos ay lalagyan ng pabango. Ang ginagamit niya sa kanyang pagsujud, ang kanyang noo, ang kanyang ilong, ang dulo ng kanyang mga daliri ng kamay, ang dalawang tuhod niya, lalagyan ng pabango. Mapababae man o lalaki gagawin ito. At ang dulo ng daliri ng kanyang paa. So ang lalaki din ang gagawa nito, ang babae ay babae din ang gagawa nito. So yan po ang sunnah. Ang lagyan ng pabango ang ginagamit niya sa pagsujud. Pagkatapos, pagbabalutin na po siya, uunahin pong itakip sa kanya o ibalot sa kanya ang bandang kanan, then sa kaliwa na naman. Pagkatapos ay i-fold dito banda sa dulo ng kanyang ulo at paa, at sa unang balot sa kanya, tanggalin na yung towel. Then kanan, ibabalot sa kanya, then kaliwa, takip. Ganyan. So may sa dulo, sa paa niya, tatalian yun. Then hanggat sa pangatlo. So ang itatali sa kanya mga kapatid, pwedeng 3, pwedeng 5, pwedeng 7, with ikang odd number. So bago mailagay ang kanyang pambalot, nakalagay na sa ilalim ng kanyang ibabalot sa kanya ang mga tela na yan na gagamitin sa pangtali sa kanya. So sa pagtali po mga kapatid, dito po banda itatali sa kaliwang bahagi nung namatay. Dito po banda sa kaliwang bahagi nung namatay. Tapos wag pong lalakasan ng pagtali dyan kasi tatanggalin din po yan pagka may pasok na po siya sa kanyang libingan. So depende po yan sa haba ng tao. Pwedeng 3, pwedeng 5. So pagkatapos ibalot mga kapatid, hayaan muna natin nakabukas ang kanyang ulo. Then ang gustong humalik sa noo niya mula sa mga kamag-anak, kaibigan, yan po ay ginawa ni Abu Bakr radhiyallahu anhu sa propeta nung siya ay namatay. Then ipanalangin natin siya. Sa mga gusto pang bumisita sa kanya, mga kamag-anak na gusto makita ang kanyang mukha, nakabukas pa rin ang kanyang mukha. At pagkatapos ng lahat, saka natin tatakpan na ang kanyang mukha sa huling pagkakataon bago siya ihatid sa kanyang huling hantungan. So tatakpan na ng 3 tela ang kanyang mukha, then itatali na sa dulo ng kanyang ulo. Pagkatapos may sagawa ito, ay susunod na dadali na siya sa pagsasagawaan ng salatu al-janaza. Pagkatapos na mabalot po yung lalaki mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi muna natin tatakpan ang kanyang ulo. Sa mga kanyang kamag-anak na gustong makita siya bago siya ihatid sa huling hantungan niya,
na gustong manalangin para sa kanya, gustong magsala sa kanya, bubuksan muna natin ang kanyang ulo. Yung paghalik sa kanyang noo, hindi po yan sunnah. Yan po ay ginawa ni Abu Bakar radiyallahu anhu at ginawa rin po ng propeta sallallahu alaihi wasallam yan sa kanyang kapanahunan. Pero hindi po ito sunnah. Okay, so yung paghalik po sa noo ay hindi po sunnah kundi pinahintulutan lamang. Pagkatapos ay tatakpan na at ihahatid na po siya sa pagsasagawa ng salatul janaza sa masjid. Pagkatapos ay ihahatid na natin siya sa kanyang huling hantungan. Sa babae, ganun din po. Sa babae naman po mga kapatid, ay mas marami po ang gagamitin na pambalot sa kanya. 5 po lahat ang ibabalot sa kanya. 2 mahabang puting tela na mas mahaba sa kanya. At isang kamis o isang damit na mula sa kanyang dibdib o itaas ng kanyang dibdib hanggang sa ibaba ng kanyang tuhod. At isang blanket o izar na magtatakip din sa baba niya. Ika nga parang malong na tatakpan ng kanyang dibdib hanggang sa ibaba ng kanyang tuhod. At isang khimar o takip sa kanyang ulo o yung hijab. At inyong makikita sa mga kapatid natin na mga kababaihan na kanilang inihahanda ang pambalot sa babae. Mas maraming ibabalot sa babae dahil mas kailangan niya ng mas maraming pangtakip sa kanyang katawan kaysa sa lalaki. So ang nakikita po ninyo mga kapatid ay gugupitin nila ngayon ang kanyang damit o kamis. So ang kanilang ginawa ay binutasan nila ang kanyang liig. Ang liig ng tela na yan dahil diyan ipapasok ang kanyang ulo. So yan po yung kanyang magiging damit. So binutasan siya sa gitna banda. Pag pinahiga siya, diyan ipapasok ang kanyang ulo. So yan po yung kanyang kamis. So unang nakalagay bago yan ang 2 mahabang tela na huling ibabalot sa kanya. Then isusunod yung kanyang damit, bubutasan banda sa gitna at i-ready na po yan para ipapasok na lang po ang kanyang ulo. Pagkatapos ay gugupitin na naman o gagawa na naman ng blanket na itatakip naman sa kanyang ibaba o izar. Alam niyo po ba yung mga nag-umrah at nag-hajj, ang nasa ibaba ng mga lalaki na yan na sinusuot nila ay izar. So, yan po ang pang-apat na itatakip sa kanyang katawan. Una, sa ulo, ay una sa katawan, o yung kamis. Pangalawa, ay ang izar o sa ibaba ng kanyang katawan. Mula sa kanyang itaas ng kanyang dibdib hanggang sa ibaba ng kanyang tuhod. So, nakikita niyo po nilagay nilang tela. Yan po ay sa bandang ibaba niya sa may puwitan. Kasi kahit na may lumabas pa sa kanyang dumi, ay hindi madidiriktang madumihan ang ibabalot sa kanya. So yan po yung tela na inilagay nila dyan banda sa ibaba ng kanyang puwitan. So yun namang hawak ng babae na yan. Yan ang tinatawag na khimar o yung ipangtatakip sa kanyang ulo. Kasi ang babae po mga kapatid, talagang pati-patay na po yan ay maghihijab pa rin po. So ngayon, ihahanda na yung namatay pagkatapos na siyang paliguan. So ingatan pa rin na makita ang kanyang aura. Iingatan pa rin na makita ang kanyang aura. So ilalatag na siya, ihahanda na siya doon sa kanyang paglalagyan at nakahanda na ang 2 tela na paglalagyan sa kanya at yung tali siyempre nakaready na yan. Tapos yung kamis, yung damit niya, ipapasok na lang ang ulo niya doon at yung kanyang blanket o izar na ibabalot din pagkatapos may isuot sa kanya ang kanyang damit. So inyo makikita na ipinatong na siya sa kanyang balot at inihanda na rin ang tali na itatali sa kanyang pambalot. At ang sunna po mga kapatid ay itatali po ang kanyang buhok sa 3 po. Yan po yung ginawa ng mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam at mga babae mula sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa namatay sa kanila. Itatali po ng 3. Yan po ay sunna. Itatali po natin ng 3 tali po ang kanyang buhok. Yan po ay sunna po sa babae.
lalong-lalo na po pag mahaba ang kanyang buhok. So itatali natin sa tatlong tali po. Yan. Kung magawa yan, alhamdulillah. Kung hindi naman po nagawa, ay wala lamang pong problema. Hindi naman po obligado yan. Yan. Pagkatapos na maitali mga kapatid, ay ipapasuot na sa kanya yung kanyang damit. Tingnan nyo po, ipapasok na sa kanyang ulo kasi nakaready na po yan. Yan na po yung binutasan kanina na inihanda nila. So bago pala yun, ay lagyan muna ng pabango. So ang sunna po, kagaya po ng lalaki, lalagyan ng pabango sa noo. Mga lugar na ginagamit sa sujud, sa kanyang ilong, sa dulo ng kanyang dalawang mga daliri ng kamay, sa kanyang tuhod, at sa dulo ng kanyang daliri ng paa. Yan po ay sunna sa lalaki at babae. Katulad ng ginawa sa lalaki kanina. Yan po ang sunna. At siyempre, dapat nalagyan din po ng pabango ang kanyang pambalot sa kanya bago siya nailagay. Pagkatapos na malagyan ng pabango mga kapatid, ang ginagamit niya sa pagsusujud ay ipapasuot na po sa kanya ang kanyang kamis o damit. So yung butas po, ipinasok na siya doon. Yan po, nakaready na po kanina yan, binutasan po kanina yan. Yan po. Then pagkatapos na mailagay yun, ay tatanggalin na po yung towel na ginamit sa pagligo sa kanya. At ingatan din po na makita ang kanyang aura. Yan. Yung mga ginamit sa pagligo sa kanya ay tatanggalin na po pag natakpan na po siya sa pamamagitan ng kanyang damit. At pagkatapos mailagay ang kanyang damit, ay isusunod ang kanyang blanket sa baba. Yung takip niya sa baba, na mula sa dibdib niya hanggang sa ibaba ng tuhod niya, itatakip yun at laging inuuna banda sa kanan. Yan yung blanket niya. Yan. Sa kanan muna. Yan yung blanket pagkatapos ng kanyang damit na may suot. Pangalawang pangtakip sa katawan niya yan. Kanan muna and then kaliwa. Yan. So, ang tawag dyan ay izar. Para bang ginagamit ng mga lalaki pag nag-umrah, yung sa ibabang bahagi ng kanilang suot. Then pagkatapos ay itatakip na sa kanya ang kanyang pambalot, yung mahaba. Kasi dalawang mahabang pambalot na mas mahaba sa kanya, yun ang isusunod. Kanan muna and then kaliwa. So, dalawang balot yun mga kapatid. At hindi po obligado yun. Yun po ay sunnah. Then, panglima ay ang itatakip sa kanyang ulo, yung hijab o tinatawag na khimar. So, mananatili pa rin ang pagtatakip ng babae kahit napatay na siya sa kanyang ulo. Subhanallah. Yan lang po mga kapatid ang dadalhin ng tao na kanyang kayamanan kung ano lang po ang ipambabalot sa kanya. Kaya hindi po kinakailangan na mahal po ang bibilhin na pambalot sa kanya kasi ang kanyang kayamanan ay mamanahin po ng kanyang mga tagapagmana. So, hahayaan po muna mga kapatid na pagka natakpan na po ang kanyang ulo, na nakabukas ang kanyang mukha, kagaya rin po ng lalaki, sa mga gustong bumisita sa kanya, sa kanyang mga kamag-anak na babae o sa kanyang asawa, at gustong manalangin para sa kanya, ay makita muna nila bago siya maihatid sa kanyang huling hantungan. Yung paghalik sa noo ay hindi po yan sunnah ayon sa ating mga ulama. Yan, pinahihintulutan lang po yan. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, hinalikan niya ang noo ni Uthman bin Mad'un. Si Abu Bakar radhiyallahu anhu, hinalikan niya ang noo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan po ay pagpapahintulot lamang. Ang ilan sa mga ulama ay hindi nila pinahintulutan yung na nakabukas ang ulo o mukha nung namatay. So, ganun pa man, ito po ay wala naman pong paghihigpit. So, hayaan natin nakabukas yan. And then, pag wala na po, bibisita. So, ihanda na natin ang tali. Actually, yung tali na yun, mga kapatid, ay mula 3, 5, 7. Depende po sa haba nung namatay. So, tatalian natin para hindi po magbukas yung ipinangbalot sa kanya. So,
So tandaan po ninyo, 5 po lahat yung pambabalot sa kanya, 2 mahabang tela na mas mahaba doon sa namatay, isang kamis, isang damit, tapos isang blanket na sa ibaba niya pangtakip, at pang-5 po yung ipagtatakip sa kanyang ulo na hijab. Sa pagtali po, dito po banda siya tatalian sa bandang kaliwa ng kanyang katawan. Kapag nabisita na po lahat ng kanyang kamag-anak at mga kakilala, kaibigan, ay tatakpan na po ang kanyang mukha para sa paghahanda ng salatul janaza at paghahatid sa huling hantungan niya. Yung tali po ay may ipon po yan banda sa kaliwa. May ipon po banda sa kaliwa ang tali kasi po pagka ililibing na po siya ay tatanggalin po yung nakatali doon sa kanyang labi na yun. Opo. Sa pagbalot po sa namatay, lagi nating inuuna sa bandang kanan. Yung balot niya, kanan, itakip natin yung kanan, then kaliwa. Then kanan, then kaliwa. Yan po ang sunna. Lagi nating inuuna ang bandang kanan. So yan po mga kapatid, ang tamang pamamaraan sa pagbalot ng namatay mula sa ating kapatid na Muslim, mula sa mga kalalakihan o kababaihan. Wala pong pinagkaiba kahit bata, maliban po sa namatay na wala pa sa tamang gulang. Wala pa sa tamang edad dahil sapat na po sa kanya ang isang balot na lang po. Isang tela na lang po na ibabalot sa kanya ay sapat na po yun. Yung pong tagtatatlong balot, 3 tela, hindi po obligado yan. Yan po ay sunnah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam binalot siya ng tatlong mahabang tela. Yan pong nabanggit ni Aisha radhiyallahu anha. So nakadepende po yan. Nakadepende po yan sa kakayahan po nung pamilya nung namatay. At ang pambalot po sa namatay ay kukunin po ito mula sa kayamanan nung namatay. Maliban kung wala siyang kayamanan, ay ang bibili ng pambalot sa kanya ay ang kanyang mga tagapagmana. Kanyang anak, o ang kanyang asawa, o ang kanyang magulang. So yan po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tamang pamamaraan ng pagbalot sa namatay na Muslim, babae man o lalaki. At tandaan po ninyo, ito po ay kanyang karapatan sa atin. Kinakailangan natin siyang balutin at ingatan natin na makita ang kanyang aura, yung kanyang yung parte ng kanyang katawan na hindi natin pwede makita kapag babalutin na po natin siya. At dahan-dahan po natin siyang babalutin na hindi natin bibiglain kasi po niyang namatay na yan ay ituturing natin siya na parang binabalot din natin siya na parang buhay. So, yung pong mga namatay sa pagkikibaka, namatay sa jihad, hindi po sila babalutin. Diretso na po yan sila ililibing. Kasama na po yung suot nila. Yan po. Yan sila lang po talaga yung naiiba sa lahat ng namatay. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.